Lisa de los Reyes para sa kanyang panalangin. Mamaya may question and answer portion, gagamitin natin yan. Paki-off na lang, no? Okay. So muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-housing, no? Attendance check, asa na po yung attendance natin? I-call na natin, no? I-formalize natin yung attendance. At the moment, meron po tayong 26 na attendance na nandito, lahat po tayo. This is good enough, no? Para maumpisa na natin at naniniwala ako na meron pang darating. Ayun na sila. Okay, so thank you sa lahat ng mga nandito na. Una sa lahat, nais kong sabihin na ang isa pang kasama natin dito na si Auditor Kuyang Romel Cardinosa ay nagpaabot ng kanyang excuse dahil may importante siyang lakad ngayon, kaya wala siya. So, narito po ako bilang presidente na nailuklok ninyo. Maraming salamat. Ito ang aming pagkakataon na magbigay ng pasasalamat sa tiwala. At ang tiwalang yan ay aming tutugunan sa kooperasyon ng bawat isa. At nandun din ang Vice President, isa sa mga Board of Directors, walang iba kundi si Sir Ian Bragado. Pwede bang pumunta dito, Sir Ian? Dahil first time first time nating magpresenta sa kanila. So, andito ang ating Vice President, si Sir Ian. At syempre, ang ating Secretary, walang iba kundi si Madam Virgilisa de los Reyes. At ang ating walang maliw na ingat yaman, walang iba kundi si Madam Evelyn Tarektekan. Ayan. So, dito na lang po tayo para tayo yung nandito sa harap nila. At syempre, may mga iba-ibang committee, mga advisors, consultants kaming ikinukonsider dito na ipo-formalize din natin i-introduce later. Meeting na to sapagkat alam kong marami po tayong gagawin pero nais ko lamang na basahin ang agenda at yun ang susundin natin na mga paksang pag-uusapan natin dito. Pwedeng umupo na ang mga kasama ko. Okay. Sa una, magkakaroon ng general information and assembly objectives. At iyon ay tatalakayin ko bilang presidente at bilang pangunahing nag-initiate ng General Assembly na to. Although this is a decision of the Board of Directors. No? We, the five of us, had several meetings before we come up with this decision to come up with this General Assembly. So, yun po yun. Another, yung komite, pag-present ng mga komite na aming napag-desisyonan para kilala nyo rin kung sino yung mga PHA committee or committees ayon sa ating Constitution and bylaws. Kung naririto pa po at may oras pa po si Madam Virgilisa de los Reyes, siya po ang mag-representa. Dahil meron din po kasing importanteng lakad si Madam Virgilisa gawa ng pagpapacheck up ng kanyang anak. Uunahin na lang natin yun, ma'am. At pangatlo, yung konting diskusyon o presentasyon ng Constitution and bylaws. Kasi doon tayo humuhugot ng mga desisyon natin. We are guided by Constitution and bylaws. Pero don't you worry, hindi namin i-detalye yung mga salient provisions lang na meron kinalaman sa ating operations sa Housing Association. Siyempre, pang-apat, si Madam Evelyn, tatalakayin niya ang guidelines on payment and compliance, something about finances, kasi siya po ang ating treasurer, syempre, yung kanyang iingatang yaman ng asosasyon. So, yun ang kanyang ipipresent. At syempre, si Sir Ian, being the committee chair for solid waste management, siya rin po ang magsasabi tungkol sa solid waste management program na nakapunood dyan ang ating sistema sa basura, sa iba pang usapin sa kalinisan. At naglaan din po kami ng konting oras sa open forum. Ito yung
magtatanong po tayo, magkla-clarify tayo. Lahat na ng klaseng tanong-tanongin na lang natin. Kasi hindi masasagot yan pagkatapos ng meeting ng kapitbahay natin. Kung hindi rin, wala rin sa meeting yung kapitbahay natin. So, this is a good avenue, this is a right venue for us to clarify issues and concerns regarding the operations of the association. And syempre, announcement na rin, may mga programa, may mga pagdiriwang, kagaya ng Christmas program, kung ano man yun, i-announce natin yan. At syempre, yung closing. So yan po ang ating agenda sa meeting na to. At dahil sa request ni Madam Virgilisa, mangyaring pakinggan na po natin ang parte na naka-assign sa ating secretary, si Madam Virgilisa. Isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat. Pasensya na po kung halimbawa mauna po ako kasi may appointment pa, out po kasi ng check-up. Meron po kasi kami activity sa Danayat, sa San Fabian, sa Diretso po. May activities po kami, church activity sa San Fabian. So, na-assign po sa akin yung committee. Ibabasa ko po sa inyo kung sino yung mga nakalagay na committee, kung may mga suggestions po kayo, mamaya pwede naman po natin sabihin. Kasi sabi nga niyo ating president, meron po open forum po mamaya. Of course, unang-una po sa ating pinoproblema ang waste management, ano? Kaya if ever may mga concern po tayo, pwede po nating lapitan or ito po yung mga in charge po sa waste management, ang ating chairman, si Brother Ian, ang ating vice president. And andyan po yung mga kasamahan niya, si Kuya Boyet at ang aking kapatid, si Peberson. So sila po yung katuwang natin sa kalinisan dito sa ating lugar upang mapahalagaan po natin ang lugar na ito. And doon po naman sa ating finance, ayan. Sa ating finance, ang ating treasurer, si Madam Tritikan, meron po siyang Madam Evelyn, kasama po niya ang mga ibang kasama po niya dito, ang member natin, si Ate Lorna, Ate Barbara, Sheila Ann, Ate Surini. Sorry, sila po yung kasama niya. Member po niya sa finance. Sa peace and order naman po, if ever na may nakalimutan ako, paano na lang po. Sa peace and order, yan. Sa Brother Erwin. Brother Erwin, huli ka. Andito po ba siya? Si Brother Raul Pirata. Brother Airboy po. Pasensya na po, hindi ko po alam yung full name niya. Ay, Philip. Sige, Philip Mendoza. Okay po. So, sila po yung makakatulong po natin. If ever may sasuggest po kayo, mamaya po natin. Kasi ito po yung mga napag-usapan. Mas maganda nga po kasi kapag marami tayo. Sa sports naman po, kasi naniniwala tayo kasi na talagang yung mga kabataan, kung walang sports, talagang ang focus sa gadgets, And we are so thankful sa isa sa ating kasamahan dito sa lugar na ito na pinapahalagaan ang mga gawain na ibinibigay sa mga kabataan. Si Engineer Adriano ba? Siya po yata ang namumuno sa sports. So, Engineer Christian Adriano. So, thank God dahil mayroong isang namumuno para sa pagpapahalaga ng sports na ipinapakita. Actually, nag-umpisa na yan po na yata sila. So, ang ating chairman, si Brother Chunel Patinga. Engineer, member po niya, Engineer Christian Adriano and Dan Paraino. Yan po. So, sa ating namang yung Dan Paraino.
And doon naman sa ating kwan, sa mga lugar na kung saan may mga ano sila, may mga assign sila, may mga cluster po tayo, di po ba? So if ever na may mga activities or may mga dapat silang ilatag, ito po yung ano, ito po yung pwede na pupunta sa ating mga lugar. Sa cluster 1, 2, 23, 21, 20, 19, B, si Madam Lorna Olica. Siya po ang in charge. Sa cluster 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 24C, si Madam Barbara Macaraeg. Si Madam Sheila Ann naman, sa cluster 8. Kayabyab! Ay, Kayabyab, sorry po. Aliwa, may co-teacher ko'y abig na. Sorry. Si Ate Bob, sorry. Please. Si Madam Sheila Ann naman, sa cluster 8, 7, 6B, 9, 10A, and 6A. And si Madam Sorini, sa cluster 24A, 24B, 19A, 5, 24, 23, and 6A. And of course, si Madam Evelyn sa cluster 25A, 25B, 10B, and 12. So, ito po yung naka-assign sa bawat cluster natin. First week of the month po na ibibigay na po natin yata kay Madam Evelyn. Meron din po tayong i-charge po sa kasi meron po tayong gaganapin sa December, yung ating Christmas pala, Christmas celebration this coming December 26. May naka-assign din po ng in charge for children natin. Ang ating mga Power Pack Girls. And of course, kasama po ang ating mga kabataan. Si SK Kagawad Nel and company po. So sila yung magiging katulungan tayo at sayay. Christmas celebration tayo. Parang po ito ninaantaan nila Marky, ang title nyo. Akala, hindi na sekreto. Hantay lang, para may Power Pack Girls. Actually, talagang sigaraso, talagang kikimoy, natalaba lang, kikilos lang. Gabay yun, ipakaba ko nila, sa Power Pack. Hindi Actually, abig lang ta kayo lang naniman ka tan ang ganat pati. Para may binilak si Kararawan. Okay. Diyan adult, of course, si Karamot talagang power talaga kasi alam ba niya children, pati adult games, kwanto, si Karamot. Power Pack Girls mo. And of course, the foods. So, overall chairman, ay, naglalabang mo na. Naglalawang manaya. Overall chairman po natin ang mga Power Pack Girls, Sheila Ann Bihasura, Lorna Olica, Barbara Kayabyab at si Ate Wayne, Ate Sorini, si Kiret. Okay, si Karasor, in charge, overall chairman tayo at saya. So, nagawa, December 26. Kanta na Anton. Ay, surprise. Okay po. Sa whole arrangement tayo, Aral Housing Boys tayo, and of course, sa in charge, si Kuya Boy, Kakayabyab. Consultant po. Okay, siya yung consultant natin, siya yung advisor natin. Ipila ko no, ayan. Sige, ipila tayo. Super power. Sige, ipila tayo na ko no. Super power. Madam Angie, nagawaan niya, dyan pikakasa kayo. Parang sika tayo maglalamang. Katun amin tayo, wala so,
obligasyon na gawin. Tanong gabayon mo, na single kayo tapian on tanet amay no walay gabayon na itulong yun. Na-include ni sayang ulupan tayo. Okay po, so marami pong salamat. After 2 years, pasensya na medyo maniksisak kayo, uniksitak lata. Wala nilain ko. Thank you po. God bless po sa ating lahat. Okay, salamat. You've done your part. So, okay, sige. Okay, salamat Madam Virgie. Kagaya ng narinig ninyo kay Madam Virgie, we will still entertain. Hello Kuya Boy, ang ating previous president, former president. Salamat sa presence nyo. Kayo ang isang advisors dito, one of the advisors. Wala pa si Pari Boy. Si Pari Boy din. Ang lahat po ng mga gustong magbigay ng kanilang opinion, ng kanilang suggestion, open po ang ating asosasyon para sa ating PHA welfare, no? Okay. So nabanggit po ni Madam Virgie kanina na kung may mga suggestion kayo para sa mga komite, pwede pa naman po. Ito ay binuulan namin sa pamamagitan ng aming mga meeting at saka syempre yung mga nakikipag-coordinate din sa amin, kaya sila rin ay aming natap bilang miyembro at chairman ng mga komite. Pero inuulit ko, this is in progress. Ibig sabihin, pwede pa naman tayong magkaroon ng panibagong mga miyembro, panibagong committee kung kinakailangan. At ito ay naaayon sa ating Constitution and Bylaws. Bago pa man tayo mag-usap sa iba pang mga importante na usapin, magbibigay lang ako ng background, no? Yung legal background ng operations ng ating asosasyon. Ito sana ay nakaatang kay Sir Cardinosa, pero dahil wala siya, wala akong choice kundi magbigay ng konting background. So, salamat sa nakaraang administrasyon sa pamumuno ni Sir Romel at saka syempre ang kanyang Vice President si Madam Zurini at iba pang mga opisyales. Hindi ko na sila mababanggit. Si Sir Ruben, isa rin siya na opisyales at yung iba pa. Dahil sa kanilang administrasyon, nagkaroon po ng innovation, what do you call this, yung response ang ating asosasyon sa requirement ng tinatawag nating DSUD o Department of Human Settlement and Urban Development. Dahil ang mga associations ng housing, kagaya ng Palarix Housing Association, ay napapasilong sa regulasyon ng batas at ang department na nangangasiwa sa regulasyon na yan ay ang DSUD na tinatawag. At ang DSUD ay naaayon sa batas, Republic Act 9904. So, ibig sabihin, ito yung revised implementing rules and regulations ng Republic Act number 9904 na kung saan sa batas na ito ay nagsasabi ng mga probisyon kung paano ang operations ng mga asosasyong kagaya natin at inatasan niya si Department of Human Settlement and Urban Development, kaya may DSUD. Kaya pumupunta dito si Sir Taboy at saka yung iba pa. Dahil meron tayong mga kailangan o kaukulang requirements pala na kailangan nating pag-usapan dahil unang-una sa lahat kapag tayo ay mag-a-apply na ng titling, may mga requirements na kailangan nating ma-satisfy o ma-comply. Na ipapaliwanag mamaya din ni Ma'am Evelyn at saka syempre mamaya tatawagan ko dito si Ma'am Rowena kasi siya po ang isa sa mga nakakaalam ng actual na transaksyon sa BIR. Paano ano-ano ang mga hinahanap ng BIR sa titling. So ibig sabihin, dahil dito sa Republic Act 9904 na ito, meron tayong Constitution and Bylaws. At ang Constitution and Bylaws na yan, nakadefine dyan sino ang members, ano ang definition ng members, ano ang mga kaukulang obligasyon ng bawat miyembro ng asosasyon,
At ang miyembro, maaaring homeowners, yung may-ari, o yung nangungupahan. Masasabing members sila, basta sila, tayo na nandito ay nakikinabang sa serbisyo na ipinagkakaloob ng gobyerno sa pamamagitan ng housing association. Ibig sabihin, technically, lahat tayo. Basta nandito tayo, nakatira tayo dito, homeowners man tayo, may-ari man tayo ng unit, o nagre-renta tayo ng unit, meron tayong obligasyon. At ang obligasyon na yan ay iminamandato ng Constitution and bylaws natin. At ang administrasyon ni Sir Posadas, sapagkat sila po ang unang-unang nag-craft ng Constitution and bylaws na nagkaroon na lang ng pagbabago o amendments as time pass by. So, ibig sabihin, itong mga obligasyon natin ito na ihahain o ilalatag dito sa meeting na ito ay hindi lang desisyon ng Board of Directors. Ito ay nakapaloob sa ating Constitution and Bylaws sapagkat ang Constitution and Bylaws na ito ang siyang regulating parang iyon ang magiging Biblia natin. Biblia natin na basis natin ng mga desisyon. Ibig sabihin, mandato ito ng batas. So, nare-regulate tayo, pero isa lang ito sa basihan natin. Pero syempre, ang pangunahing layunin ng assembly na to at ang PHA Association, unang-una, ay magkaisa tayo para masolusyonan ang problema. At ang unang problema dito, syempre, baha, basura, at kung ano-ano pa. Marami tayong isusolve na problem natin. Dahil ito ang pangkalahatang problema na naaapektuhan ang buong housing. So, ibig sabihin, itong presensya natin dito, iisa-isahin natin kung ano ang mga priorities ng asosasyon, ano ang nakaplano na gagawin sa first quarter of 2026. Kasi isa-isahin natin by prioritization. At dahil dito, syempre, ang anumang organisasyon, maliit man yan o malaki, hindi po yan makakakilos kung walang pondo. Lahat dapat may pondo. And we are called association because of that cohesive parang tayo ay magkakaisa para sa ating asosasyon. At muli, salamat dahil nandito po kayo ngayon na nakikinig sa amin dahil hindi na po kami mahihirapan na mag-house to house para ipaliwanag. Kung meron po kami kopya ng Constitution and Bylaws na existing, ilalagay ko na lang doon sa GC natin para babasahin nyo na lang. Ang ini-emphasize ko po dito, membership, ano yung obligasyon ng bawat member, ano ang mga kaukulang requirements para manatili na tayo ay compliant sa DSUD. At saka, syempre, on top of those things, syempre, yung ating sistema dito para sa kapakanan, sa kalinisan, sa kaayusan, sa kapayapaan, sa kasayahan, syempre. At yung kaunlaran ng Palaris Homeowners Association. So, with that, gusto ko magbigay muna ng status ng pinansyal at saka yung nakaatang sa kanya tungkol sa guidelines on collection and payment sa ating tinatawag na membership fee at saka annual fee. Meron tayong annual fee at saka membership fee. Sa mga nakaraang taon, maaaring hindi natin ito binigyang pansin lahat kasi hindi pa tayo hindi pa ini-implement
sa atin ng BISUD yung kanilang provision. Actually, for your information, hinahanapan po tayo ng report. Hinahanapan po tayo ng updates, kaya nga kung mapansin nyo, pinaikot po sa bawat unit yung pangalan ng mga residente tapos may pirma. Kasi isa po yun na kinuha po ng BISUD. Si BISUD, si Pag-ibig, si Landbank, nag-uusap po. Regulating body sila. Ipinapaliwanag ko lang po kasi nagko-comply po tayo dahil pag hindi po tayo nag-comply, may legal implications, especially on the application of type rate. Pero syempre, sabi ko naman, hindi lang naman yan ang dahilan para tayo nandito sa asosasyon na to. Una-una, talaga ang pangunahing layunin natin dito, masolve ang problema natin na nakaka-apekto sa ating komunidad. So, muli, maraming salamat. Panatawagan ko na po si Madam Evelyn Perektekan para sa kanyang paksa. Good morning sa ating lahat. Ang topic natin ngayon is about financial and collection. As discussed by our President Angie, sa bylaws natin, may article doon na about members. Ang members po natin ay yung mga nakabili ng unit at saka yung mga renters. Ang mga renters din po ay pwedeng mag-apply as a member in accordance with the provision described by the Board of Directors. And kuha po sila ng barangay clearance para naman mapansin ang kanilang pag-stay dito and for record purposes. As a member po, tayo ay may mga duties, responsibilities, and obligation. Ang duties naman po natin ay panatiliin ang kalinisan sa ating kapaligiran. May kasabihan po na nababasa natin sa mga establishment na harap ko, likod ko, linis ko. Kasi po, ang kalinisan po ay kalusugan, di ba? Tapos yung responsibilities natin naman po ay magbayad tayo ng dues natin ng regularly and kusa po tayong magbabayad. Tapos yung obligation naman po natin is yung mga monthly fee at saka yung membership fee. Annual fee. Ang membership fee or annual fee is 200 pesos per year. And yung monthly fee naman po is 200 pesos per month. Ngayon po, in the collection, may mga inatasan ng committee na iikot at kakatok sa ating mga 100 pintuan. pesos per month. Yung mga, Monthly sina dues. Madam Barbara, 200 Madam pesos per Lorna, year ang membership. Madam Surini, si Ann at ako. Iikot po every first week of the month. First week of the month. Kasi po, may nire-require ng BISUD na monthly financial statement. Kaya sana po magbayad tayo ng maaga para ma-record natin lahat yung mga collections in preparation to the report na isasubmit natin. Ngayon, kung paano tayo magbabayad? Pwede tayong magbayad monthly, quarterly, advance payment for 3 months, semi-annually, advance payment for 6 months, and annually, isang taon po is 1,400 sa isang taon kung babayaran natin lahat. Tapos, sa January po, magbabayad tayo ng 300. Kasi po, bayaran natin yung annual fee, membership fee, and the monthly pay.
200 plus 100 is 300. Tapos kung sino man sa atin na hindi makapagbayad ng 2 consecutive months, ay may matatanggap tayo na sulat from the Board of Directors to explain bakit hindi tayo nakapagbayad Ng and 100 monthly a promissory monthly note dues. kung kailan tayo magbayad. Okay lang po ba yun? As per CBL. As per CBL. As per CBL. Tapos yung utilization po naman ang pondo natin ay, before I forget, ang i-transfer na ibigay sa akin na pera ng previous administration is 29,832 and 75 centavos. 29,832 and 75 centavos. Ngayon, ang punto natin is para sa maintenance and other operating expenses. Like projects, services, improvement, and other expenses, it may occur. Kagaya nung flood natin, paano natin marireserbahan kung wala tayong pundo? Ganon lang po. Tapos kung may mga problemas at mga solusyon na maisishare natin sa pagresolba ng baha, may open forum mamaya na gaganapin. Yun lang po. Thank you. Inilatag ni Madam Evelyn, no? At lahat yon ay nakabatay sa ating CBL na nakaangkla din sa ating Implementing Rules and Regulations of the Republic Act 9904. Gabay ko na ba emphasis may definition na monthly dues. So, ang sabi dito sa ating IRR, monthly dues, ano ba ang ibig sabihin yan? Shall refer to the amounts charged to the members on a regular basis, primarily intended to defray the expenses incurred for the association and by the association. So, araramay bungat laba-laya pang gastusan, di man lagal. Isa lang po yung sa basura. Hindi po basura lamang po ang ating binabayaran. Ang dami pa po. Maliit lang na porsyento yung para sa basura. So, yung 100 pesos po na kukolektan per household. Okay? Per household. Ibig sabihin, dalawa man ang unit mo. Kung mag-asawa kayo, 100 lang. Per household po. So, bukod po kukunin lahat. Kaya po tayo nagkakaroon nitong diskusyon. Kasi ito yung very crucial eh. Ito po yung medyo ang hirap-hirap po nating makamit. So this time around, that we will be starting 2026 to the new collection committees na mag-uumpisa sa January. By the way, salamat Madam Zurini dahil kahit na meron na pong newly elected officers, kayo pa po ay nag-grant ng aming request na ipagpatuloy ninyo yung pangongolekta. Kasi gusto namin maumpisahan ng January. So, bago po namin makalimutan, meron din pong resibo kasi registered po tayo sa BIR. At salamat sa administrasyon ni Sir Romel dahil isa po yan sa accomplishments nila na magparehistro po sa BIR. Kaya meron po tayong official receipt na i-issue. At yung official receipt na iyan ay hahanapin ng BIR kung magpapaprocess na po kayo ng titling. At dahil dito, bago ko tawagin si Sir Ian, nais kong bigyan ng oras, konting oras si Madam Rowena dahil siya po ang nakakaalam ng proseso, being the one who is also processing documents for the application of titling sa BIR.
kamusta naman si Katrina namin? Ilan maksil subosis da. Kaya singer ko. Say, no angga po'y title to ni, so panayaman yun abong sa requirements, certification sa ating president, siya ang magpipirma, and then deed of sale, not notarized, and then dadalhin yan sa ringin kay Engineer Bigay. And then pagkatapos ng mga ang papel pa na isa na manggagaling sa Pag-ibig, yun ang pipirma natin, application form from Pag-ibig. Sabay-sabay yan na isasubmit natin sa Pag-ibig kung wala pa kayong title. Yun ang mga requirements. Certification from Palarisong Owners Association, certification from Lingayen, from Engineer Bigay, and then yung deed of sale, not notarized, and then the application form from Pag-ibig. And then, kung may asawa, dalawang klase na ID ang ipro-provide nyo. Kung married. Kung single naman, dalawang klaseng ID ang ipro-provide nyo para makompleto yung requirements nyo for title sa Pag-ibig. Yung title na yan is, pag natanggap nyo na, ang pangalan nun is Palarisong Owners Association. Hindi pa nakapangalan sa inyo. Another proseso na naman yun. Pag mayroon na kayong title na Palarisong Owners Association. For BIR na naman. Sa BIR naman po, kukuha kayo ng tax declaration from Assessor's Office and no improvement. Kahit na may improvement. Certificate of no improvement. Yun ang kukunin natin. And then, deed of sale again, 5 copies. Represented by PHA, sa ating president siyang magpipirma, and then kung sino yung ipapangalan natin. Notarize yun, nadadali natin sa BIR. Another requirements is sa ID, register of deeds, sa title din, sa registry of deeds tayo kukuha ulit ng certification, yung electronic copy ng title. Yun, sabay-sabay, panotarin natin, ang idadali natin sa BIR. Ang isa pang requirement, certification from Lingayen, and then, yung BIR receipt natin, yung nakalagay doon yung monthly dues, at saka yung annual fee natin na 200 pesos, yun ang importante natin sa BIR. At saka, vicinity map, kailangan din yun. Maraming kailangan sa BIR. Then, i-process nila yun, makukuha nyo yung e-car. And then, pagkatapos sa e-car, punta ka tayo sa treasury. Magbabayad tayo ng transfer tax, tax clearance, and then pagkatapos sa magbabayad, punta na tayo sa registry of deeds. Kailangan natin yung original title ng nakapangalan ay Palarisong Owners Association, and then yung cancellation of mortgage. Yun ang kailangan para matituro, matransfer yung name doon, kung sino yung ipapangalan nyo. Pero kung dalawang unit nyo, for example kay Ma'am Press, dalawang unit nila, iisa ang kailangan nating resibo. Iisa yung resibo na nila. Kasi yung nakalagay doon sa title nila is spouses, Ruel and Madam Angie. Kaya iisa yung resibo nila. Kung ipapangalan natin, yun din ang ipapangalan natin doon sa resibo para magtugma doon sa mga papeles natin sa BIR, yung mga requirements natin. Yun, para may sarili na kayong title. Kung wala pa, mag-apply kayo sa Pag-ibig. Ayun lang yung mga requirements. Salamat.
Palagpagan natin si Ma'am Rowena. Alam na niya yung proseso. Kaya kapag kayo ay maglalakad lang ng inyong mga titulo at Ayaw nyo mahirapan ng kayo, stress. andyan lang si Madam Rowena at your service. At dahil alam niyo yung proseso. Yung ating... Meron pa? yung Okay, mamaya. Hindi lang yung process, pero yung requirements. Kaya po, napakahalaga po nung official visit po natin Ay, good na boy. i-register sa BIR. Halika nga. And that is one of the important information na ibinabahagi namin sa inyo ngayon. Kasi we are existing not just as, residents, but we are existing as association. And this is the very essence of having this collaboration na anumang usapin patungkol sa asosasyon, mga legal na usapin, meron tayong mga basihan ng mga desisyon at pwede rin tayong mag-consult sa mga kinauukulan. Of course, kagaya ng sinabi ko, isa lamang yun sa aspeto na kailangan maibahagi namin sa inyo. Higit pa doon, yung ating kapakanan dito sa ating asosasyon mismo. Yung kalinisan, yung sa collection ng basura, at ang pinakamalala at pinaka-prevailing na problema natin ay yung baha. Dahil wala na po talagang pupuntahan yung baha. For your information, kami, nila Sir Romel, Ma'am Evelyn, Sir Ian, Ma'am Virgie, ilang beses na rin kami nag-usap-usap paano ito i-resolba. Nag-consult din kami kay Engineer Pigay, pumunta kami sa opisina ni Kapitan, nag-consult din kami sa LGU, pero may mga kailangan nating, since association tayo dito, hindi tayo basta-basta mapunduhan ng gobyerno, ng LGU, o kaya ng kapitan, o barangay level, I should say, barangay. Kaya, kailangan tayo ang gagawa ng paraan. At yung nabaha, o nabarang daanan ng tubig natin doon sa may bandang hospital, hindi rin natin mapakialaman. At ilang beses na pong chinek yun, suntok sa buwan na po, yung pagsolusyon kung doon. Kaya meron pong mga napag-usapang solusyon ang BOD at sa mga miyembro. Napakalaki pong tulong yung ginawa ni Luther at yung mga kasama nila with Madam Surini, si Bison, nandyan sila, yung ginawa nilang kanal dyan. Maraming salamat kasi doon mabilis na umagos yung tubig. Naibsan yung baha. Pero, ang problema, doon sa amin mismo, mababa kasi yun dahil doon ang daanan ng tubig, hindi po talaga humuhupa. At ilang beses po kami nag-uusap-usap doon. Ilang gabi kaming nag-deliberate doon paano isolve. It might be that a problem only is, it's only a problem of the people there, no. It's actually a problem of the whole association. Kasi kung walang patutunguhan yung tubig na maiipon, ang setback din nun, baha talaga sa buong housing. Kaya, meron po kami napag-usapan na solusyon within our capacity, of course, within our capacity as association. Wala pa yung intervention dyan ng LGU kasi hindi pa namin yung kinukonsider dahil may mga karampatang parang agreement na kailangang mangyari bago iyon magawa. Hindi po natin sinasabing walang support ang ating LGU. Meron, handa sila. Pero kailangan maituloy muna itong daan sa LGU. Mahabang proseso At merong mahabang proseso yan. Meron na pong resolution na ginawa ang administrasyon ni na Sir Romel. Actually, naipasa na po yung resolution na pinirmahan donating itong lahat ng daan. Nabasa ko po para may dahilan na mag-i-interfere si LGU para solusyonan ito. Pero mahaba pong proseso
at yun ay in progress. Ibig sabihin, wala Tagal pa. pa pong approval. Nevertheless, following it up. But considering yung proseso, we cannot just depend on that solution because that is a long-term and somehow, parang procedural solution. So, ang aming naisip, pansamantalang, itataas yung level ng daan doon sa amin, mula doon. Instead, Doon kasi din. pa yun pababa yun Hindi eh. lang doon din sa amin. At saka doon sa lugar nila, ipag ko si Madam Ruth, dahil talagang waterfall doon sa kanila, yung hilera ni Sir Romel. Ang solusyon, sesimentohin patataasan para yung tubig pupunta dito at doon ang concentration niya, yung lalabas doon. But we need to consult the engineers who are knowledgeable doon sa pag-calculate ng elevation. That is why, napag-usapan na kukonsult ang ating mga engineers dito, si Engineer Adriano, si Engineer Padua, sino pa yung mga engineers dito? Engineer? Architect. Peralta. Architect Velasco, at lahat po ng mga expert po dito sa usapin nating baha. And siguro magkakaroon ng separate meeting about that. We recognize the expertise of the people here in housing para sa usapin ito. Sila po ang expert, sila po ang may alam, kaya sila po ang itatakbo natin. Comes 2026 kasi ang target, ang timeline po natin bago magtag-ulan ulit, dapat sana first quarter of 2026, Masimulan na. maumpisahan na po yun. With your support, with the cooperation of everyone, cross fingers, maa-achieve natin yung masusolusyonan natin yung problema. Pero hindi lang yan. Priority number 1 lang po yan. So, without much ado din, isa pang mga issue sa problema basura, tatalakayin ni Sir Ian Bragado ang sistema natin sa solid waste management. Palakpakan natin si Sir Ian.